Okay, mga kapuso at kapamilya, magandang umaga sa lahat, no? Lahat ng ating taga-subaybay, ito na yung bagong oras natin, no? Kung kagising tayo ng maaga, pero sa bagay, maaga naman tayo talaga nagigising, ano? So, alas 4:30, no? So, mga kapuso at kapamilya, tuloy natin yung vlog natin, no? Kahapon nagtapos tayo doon sa doon sa CPP NDF. Nagtapos tayo doon sa pagkatatag, no, ng CPP at saka NP at saka NDF doon sa yung yung simbahan, yung Katolikong simbahan, kung paano nila pinasok ng komunista para sila ay tumatag, no? Yung hindi nga katulad ng unang komunista na isang batas lang ang nakapagpabagsak at saka yung pamumuno ng man of the masses na si Ramon Magsaysay, no? So, tapos plus sa naibatas ni Carlos P. Garcia, yung Republic Act 1700, yun yung kadahilanan ng pagbagsak ng unang komunista. Tapos kahapon, na-deliver natin yung pagka-restablish ng komunista, no? Na ni-restablish ni Jose Maria Sison nung Kabataan Makabayan siya doon sa UP, no? Kaya sabi nga natin, hindi natin may pagtaka na yung UP, University of the Philippines, kung saan universidad ng gobyernong Pilipinas, na siya yung pinaka-source ng CPP, NP, NDF, no? Kadalasan nandyan galing yung mga aktivista dahil ito ay mga yumakap sa mga aral ni Jose Marasison. Kahit patay na siya, nandyan pa rin, no? Mabuti na lang napagpatuloy yung gawain at sa patas din yung NTF-ELCAC. So medyo kumunti na lang sila ngayon, no? So ang sabi ko kahapon na iblatag ko ngayon yung structure ng CPP NDF. Actually, tinatalakay natin ito dahil sa kaguluhan ngayon, no? Yung tensyon ng West Philippine Sea, no? Kung saan hinihikayat ang lahat ng mga retired generals at colonel, mga opisyal natin na makabayan, no? Mga opisyal na mga kahit retire na, mission oriented pa rin, no? So before tayo mag-umpisa, before tayo manalangin, siguro shout out muna tayo, no? Ang aga-aga ng aking barado. Shout out sa nanonood sa atin ngayon, nakasbaybay sa ating sa ating live streaming, itong pagpakabana, no? So, shout out, magandang umaga sa lahat. Ni Tatats Amparo, no, Brad, maayong buntag. Ni Paul Oclarit, maayong buntag. Sa aking pinsan dyan sa Sakaon, si Mili Dahan. Gaw, kamusta gaw? Okay. At batiin din natin, shout out din natin ng ating mga commander sa Barangay Guerrilla Unit, Filipino Guerrilla Forces, no? Sa Northern Luzon, sa Region 1, 2, 3, and Cordillera Autonomous Region, si Colonel Papa, no? Ito yung commander sa Region 1, Region 2, Region 3, at sa Cordillera Autonomous Region, no? Si Colonel Papa. Doon sa Kalinga, si Colonel ano to? Hindi ko klaro yung sulat ko. Medyo madilim pa talaga. Ito. Colonel Bayog, no? Sa Kalinga, si Colonel Bayog. Sa Commander sa Region 3, si Major Lopez. Shout out sa sir. Sa Metro Manila,
NCR, nakasama ko ito dati, no? Si Colonel Luz Bañez. No? Sa Southern Luzon, Region 4A, Region 5B, Region 5, Colonel Satparam, ating commander dyan sa Filipino Guerrilla Forces. Sa Region 4A, Major Saberon. Sa Region 4B, Colonel Pipit. Sa Palawan, Aram de la Cruz. Sa Catanduanes, Colonel Hashim Aubrey, Bisaya. Region 7, Colonel Ayop. Bohol, Colonel Flor de Lisa. Deputy, Colonel Nel Gasbari. Region 6, General Badillion. Sa Aklan, Master Sergeant Navarra. Sa Region 8, Police Major Godis. Sa Mindanao, ang ating commander dyan, mga commander dyan sa Mindanao. South Mindanao, si Colonel Cedinho. Shout out din sa Eastern Mindanao Commander sa Filipino Guerrilla Forces, si Attorney Bernafi. Sa Bangsamoro region, sa Bangsamoro region for autonomous region in Mindanao, si Colonel Bakaraman. Tapos ang ating National Advisor sa Filipino Guerrilla Forces, si General Samunti. Ito yung ating ito yung ating mga commander sa ating Filipino Guerrilla Forces. Tapos di pa natin makakuha lahat kasi yung iba wala pa naman, no? Wala pa yung Lalo dito sa Bohol, hinikayat natin siguro pagkatapos natin ito, iano natin kung paano natin buuhin yung Barangay Guerrilla Forces. Actually, ang mission natin dito, tulungan lang natin ang ating gobyerno, no? Kaya itong mga retired natin na medyo mission oriented talaga, no, hinikayat lahat ng mga retirees kasi automatic ang mga retirees kasi sa armed forces, automatic yan ready reserve, no? Ready reserve in kaso mayroong mga kaguluhan na dumating sa ating bansa, no? So pero may bracket 'yon sa edad, yung sa katulad ko, ang edad ko 61, so ang bracket kasi ng edad ko is parang 55 to 63, no? Ito yung sa barangay defense system, no? Sa barangay defense. So tayo mag-organize, no? Kaya sana kasi kailan pa ba tayo maghanda kung nandyan na yung mga in-check, at least pagka matuloy man yung sigalot, matuloy yung mga pananakop. Siyempre malaking bansa yan sila, millions of forces, mas marami pa nga yan sila sa US, no? Kasi US di maabot ng million yung forces nila, but sa China millions of forces, no? So at least kahit pa paano, sabi nga nila, di na kailangan yung kasi isang bombahan lang tayo dito sa Pilipinas ng missiles, no? Hindi naman pwede yun, no? Sa gera, hindi pulbusan lahat yun kasi kung pananakop ang sadya, no, ng bansang mananakop, siyempre agawin nila yung teritoryo, no? Pag agaw ng teritoryo, hindi kailangan ng mga air assets yan, no? Siguro yung air assets panira lang ng mga na makagibitan, no, ng isang bansa. Pero ang pananakop talaga ay infantry na gawain yan, yung ground force, para masakop yung area at may mga alipin sila. Yung bawa tayo ay alipin, katulad ng pangalipin natin sa First World War, doon sa nalipin tayo ng Kastila ng 377 years. Tapos inalipin tayo ng Kano, no, binili tayo ng Kano sa Kastila. So inalipin naman tayo ng Kano.
So wala talaga kahit na may mga anong mga bomba yan, mga nuclear power. So hindi uubusin, no, kasi yung target lang siguro yung isang, kaya nagawa din naman ng Amerikano yon, no, nagawa na ng Amerikano yon sa Japan eh. O kasi matindi yung kanil ng Japan talaga. So matindi yung panira ng Japan noon nung Second World War doon sa Pearl Harbor doon sa Hawaii. Mas matindi ang panira ng Hapon sa Kano. So ginawa ng Kano para ma-neutralize yung Hapon. So naghulog sila ng nuclear bomb doon sa sa Hiroshima, no, sa Japan. So that's why na sumuko yung nung Hapon. So hindi naman talaga yun nila yung parang bluff lang para sumuko, no. Pero kung tapusan talaga ay mauubos tayo lahat doon paggamitan ng mga nuclear power, no, ng mga yung sinabi ni Senator Amy na pinakamatinding missiles, no, ng nuclear power, ubos tayo lahat doon. Pero sa conventional war, taktika diyan para masakop, talagang ground force ang sa atin, no, ground force ang manakop para may mahuli, maging alipin. So hindi talaga bububahan tayo na ang mga bomba, siguro mga air assets doon lang sa mga main camp sa military camp, no, para ma-neutralize ng mga kagamitan. Tapos papasok ang mga ground forces ng infantry para sa pag-clear at pagkuha din ng mga mga supporters, no, para mayroon silang alipin. So ganun na ang stima, no. Tapos mga kapusot kapamilya, bago tayo magpatuloy, magdasal muna tayo at hikayatin natin ang banal na espiritu para magabayan tayo sa ating pagtatalakay ng invasion ng China kung sakali, no. Okay? Para kasi yung China, alam natin na ito godless ito no. Hindi naniniwala ni Lord kasi komunista nga ito sila. Mamaya iparinig ko sa inyo yung awitin ng komunista, no, na nagpapatunay na wala talaga silang Panginoon, no. Okay, magdasal muna tayo. So, samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Humarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan, aron mailanam mo ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Pinita sa imong gugma nga among singkasing aron mubati o gutagad sa among isig katao. Dini sa kami gikan sa among mangigad nga mga pagbati o ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga lagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan hupayo namo sa kalipay. Diyos mong agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kaysa paglipay, nga kami pagasabton kaysa pagsabot, nga kami higugmaon kaysa paghigugma, tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Okay, patuloy tayo mga kapuso at kapamilya, no? Huglinupigan ilang maangkon
kalingkawasan, isangyaw sa tanan ang kamatuuran, ang atong Diyos mulwas sa iyang katawhan. Niakan ako ang Espiritu sa Ginoo, nadasig nga mabarugan ang pagtuo sa kabus o ginikawan, isangyaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa linupigan, ang maayong balita sa linupigan. Okay, kapuso at kapamilya. Sa ngayon, ipatugtog natin yung yung awit ng komunista internationally, no. Dito yan natin wala itong wala silang pananampalataya sa Panginoon. Isa sa karanasan namin nung nag-clear kami dito sa Bohol, doon sa isang barangay, nakalimutan ko anong barangay yon, sa barangay San Isidro, no? San Isidro dito sa sakop sa bayan ng San Isidro dito sa Bohol, isang barangay kung saan nakatira yung isang commander, yung dating Bohol Island Committee commander, no? Sa yung secretary ng Bohol Island Committee that time, no? Tapos pinunta namin siya. So, doon kami natulog. Hindi rin kami nagkumpiyansa. Siyempre, yun kahit sumuko na yun, pero di natin alam kung anong nangyari. No? Kasi, siyempre, mahirap yung kumpiyansa tayo. Tapos, mahirap yung area niya kasi mahirap pasukin kung talaga, kung sadya ay napasukin kung siya ay mag-resist kasi palayan, tapos sa gitna parang may isla doon, may mga niyog, mga ganyan, doon yung bahay niya. Tapos isa sa pagpatunay na talagang hindi siya niniwala sa Panginoon kasi noong umaga pagkagising namin, daming manok, marami siyang manok actually. Tapos sabi ng isang kasama ko, sabi niya, Brad, praise the Lord talaga, no? Kasi ang dami mong mga misanay yung mga manok mo, marami. Oo, marami. No? Tinan nyo, pagkasabi na praise the Lord, anong sagot ng commander ng armadong NPA? Anong sabi niya? Hindi lang siya commander, siya secretary, no? Secretary dito sa buong Bohol. Anong sabi niya? Kung nga pa na di na mo daghan mo, see? So, andyan makita natin yung materialistic talaga sila, no? Kasi hindi siya hindi niya na-appreciate yung sinabi ng kasama ko na kung tayo pa yun pagkasabi, ay praise the Lord, no? Kung dumami yung mamanok, no? Sabi natin yung Panginoon. So, kung tayo pa yun may paniniwala, sasabihin natin na oo nga praise the Lord talaga at naparami yung manok ko. Pero ang sagot niya iba, sabi niya, kung nga napakan, o di na mudaghan. Mo say, ganun, no? Kaya patugtugan ko kayo ng ng awitin ng komunista kasi tugtog natin to para pahikayat nga ay paalam sa kanila din, lalo na yung mga nanatili pa sa kilusan na sumuko kasi itong dapat magkaisa tayo kasi itong komunista, itong inchik na gustong sumakop sa atin ay komunista, at yung komunista hindi talaga naniwala sa Diyos. Ito yung katunayan, yung isa ang kanilang awitin. Ito, pakinggan nyo Tagalog version ito.
Bangon sa pagkakabusabos, bangon, halipan ng gutom. Katarong ay bulkang sasabog sa huling paghuhukom. Gapos ng kahapoy lagutin, tayong api ay magbalikwas. Tayo ngayon'y inaalipin, subalit atin ang bukas. Tuwing paglalaban, magkaisa't ng masaklaw. Ang internasyonal, ang sangkatauhan. Tuwing paglalaban, magkaisa't ng masaklaw. Ang internasyonal, ang katauhan. Wala akong maasahan, akala o manunubos. Okay, hinto natin. Anong pagkasabi rito? Wala tayong maasahang bathala o manunubos. Kaya ang ating kaligtas ay nasa ating pagkilos. So, dito sa portion na to, ito yung pagpapatunay na itong mga komunista talaga ay hindi naniniwala sa Panginoon. No? So, hindi na nila nasahan ng Panginoon. No? Wa na sila musalig sa atong Ginoo. No? See? Pag panamastama sa atong mga Kristiyano, no? Sa ating may paniniwala sa Diyos, panamastamas na sa atong Ginoo, blasphemy, no? Kumbaga, so ito yung nila, no? Pero alam niyo po mga kapatid, kapuso at kapamilya, sa dami ba naman ng sa 36 years in service tayo, tapos nag-umpisa ako sa aking sa aking sa special operation team na naging tawag ito, kalimutan ko yung investigation, no, sa kalaban ng gobyerno. Ang tawag kasi diyan ay yung sinasabi nilang torture daw, yung tortured, yung pag nag-interrogate ka, no, kasi sa trabaho namin, no, kami yung nagpapaintindi sa kalaban, tapos kami din yung pagka mayroong sumuko, kami ang nag-interrogate. Ang sabi nila, in fact, inano nga sa amin yan, yung interrogation din na gamiting word, term, no? Kasi pag sinabi daw ay interrogation, kadalasan tortured, may pananakit para umamin ang tao. Hindi. So, para sa akin, mali yun, no? Mali na kailan. Ibig sabihin, pagka saktan mo ang tao, aamin yan. Siyempre, aamin na lang yan kahit hindi totoo kasi sinaktan mo para matigil, no? That is ang sabi nila nga sa interrogation. Pero kung sa mga kriminal, ang pagkalumaban sa batas, no, yung mga kriminal, ang tawag doon investigahan pa. Pero sa makalaban sa sa ating gobyerno, ang tawag naman is interrogation. No? Ang interrogation, actually, ako minsan hindi ako nakapanakit ng tao pag-interrogate, no? Kasi sa interrogation, ito yung pagtatanong sa mga sa mga makalaban sa gobyerno na sumuko at saka yung nahuli para makuha natin ang datos, no? So, mga kapuso at kapamilya, sa pag-interrogate ko, never ko manakit para lang umamin, no? Kasi mas worse yun. Kasi sabi ko nga, pag sinaktan mo yung tao, kahit hindi siya gumawa, aminin na yun para matigil ka, no? So, hindi, no? Kailangan diplomatic approach pa rin. Kaya, pero hindi ako naniniwala na kasi para sa akin, ang interrogation parang ko na lang sabi nga ng ibang mga opisyal sa akin pag si kamakmak mag-interrogate, amin. Alam mo bakit? Kasi ginagamitan ko ng 3 types of approach sa pagtatanong, no? Sa pag-interrogate.
ah, yung tinatawag na biblical approach, no, sa Biblia, no, biblical approach. Kasi kung may paniniwala yan sa Diyos, so amin yan, no. Tapos constitutional approach, yung base sa sa batas, no, kung ano niya sa batas, ano hinanakit niya, at saka ano ang hindi niya magustuhan sa ating gobyerno, batas, no, constitutional approach, no. Tapos pangatlo yung situational approach. Yun yung tatlong paraan ng aking approach para sumagot siya at maniwala siya at sa kanyang sa situational approach kasi binibigyan natin na siya ng pag-asa, no. Hindi natin idiin yung ating mga kalaban, kundi bigyan natin siyang pag-asa na magbagong buhay, no. Ganon ang ginagawa natin, kaya napakarami nating mga sumuko. Kadalasan, no, sa pagtatanong natin, kasi may tatlong sabi ko nga may tatlong mukha ang komunista dito sa atin. May tatlong mukha, yung di-deliver natin mamaya, no. May tatlong mukha ang komunista, no. Kaya lalo na ngayon sa NC kasi ito talaga yung pinaka ginawa nilang basihan, no. Kaya sa pagtatanong natin na-reveal lahat ng mga natanong natin, kasi nagmula tayo na sign sa special operation, tapos as taga-interrogate, no. So 1993, no, 1993. So hanggang sa pag-retire natin, ganun pa rin ang gawain natin. So mga kapuso at kapamilya, may tatlong muka ang komunista, no. Ito yung hinuhugutan natin kaya matibay yung yung komunista sa Pilipinas, matibay, no. Yan natin, no. Tuloy natin yung awit ng komunista. Okay, so, yun ang awit ng komunista, no. Yan ang awit mula pa sa Russia, no. Ibig sabihin dayo itong awit na ito ay yunakap ng mga komunista. So patuloy tayo, no, sa ating diskusyon ngayon. Ang diskusyon natin, sabi ko nga, ito yung tatlong mukha ng CPP-NPA-NDF, no. Ito, ano pinaghugot-hugutan dito? Ito yon. Ang founder talaga ng komunista, ito i-discuss talaga natin ito kasi gustong sumakop sa atin, manakop sa atin ay ang China, no. Para at least meron tayong alam na huwag talaga tayong patalo, kasi pag naging alipin nila tayo, delikado, no? Delikado kasi wala silang pananampalataya, lalo na yung mga ating mga dibutas, no? Mawalan tayo ng pagsamba niyan. Siyempre papatayin nila ang lahat ng sumasamba sa Panginoon. So sa ngayon, kasi hindi pa nasa katuparan yung kanilang adhikain, yung kanilang mithiin sa atin, parang sumasabay pa nila, ginamit nga nilang simbahan para sinakyan nila para maging matibay ang komunista nila. Kasi yung unang komunista nga, ulitin ko, madaling bumagsak sa isang batas lang, ay isang pakikitungo na isang presidente, no, yung man of the masses, walang iba kundi si Ramon Magsaysay, no. Tapos
ah, nasundan pa ng isang batas yung Republic Act 1700, so bumagsak ang unang komunista. Para mapagtibay ito at matagal mahirapan tayo, yun yung ginawa na pinasok nila rin ang simbahan, in-involve nila through Kabataang Makabayan. Kaya early 80s, maraming mga pare na aktivista at yung iba naging armado. Hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon pa. Kaya nagkaroon ng ang simbahan na transformation din sila, no? Para sa approach lang na kasi madali, sabi ko nga kapon, madaling makilala ang pari na aktivista at saka yung Christ-centered at saka radical, no, na pari. Kasi yung sabi nga pagka-radical kasi yung approach na by hook or by crook, no, yung hindi madala sa sa sino ba yung mga pari na hilig mag-rally, no? So kung tutuusin nga sa pang-apat na utos ng Panginoon kasama yung pagsunod ng mga magulang, kasama doon ang pagsunod natin sa batas sa pamahalaan. No? Ibig sabihin, alam ng mga pare yan. No? Bakit mayroon pa talagang paring mag-aklas? Maraming pare, no? Na nagre-rebuild. Dadalhin yung hinaing sa lansangan na pwede naman yan na i-diplomasya na dialogue, katulad ng ginagawa natin, nagkaroon tayo na sa Negros, dinalayog natin yung simbahan, no, sa ating mga commanders kung nagkaroon ng civil military SIMAG, no, SIMAG, Civil Military Advisory Group, Church and Military Advisory Group, no. So doon pag-usapan ng problema, kung may problema ang gobyerno sa simbahan, kung simbahan sa sundalo, yun na pag-usapan, no. So yun ang pinaka so pwede naman pag-usapan. Kasi meron namang mga yan kung bakit gagawin, bakit sasagawa yung batas, no. So hindi na kailangan na manggatong tayo, no. So magwali yung mga pare na aktivista, imbis nga yung mga tao nga pupunta sa simbahan para mapalapit sa Panginoon. Ang nangyari paglabas, kakalaban na sa gobyerno kasi yun, nagatungan o nasulsulan sa wali ng pare. Kaya madaling makilala ang pare na makakomunista o mga aktivista, no? Kasi yun yung mga pag ganun ang wali, sabi ko nga, ito ay nakapasok, no? Nakapasok sila. Pinasok nila para mapagtibay ang komunista. Pero hindi naman lahat, no? Marami pa rin ang Christ-centered. So yung mga wali ng pare na Christ-centered, yung pagmamahal, no? So talaga mapayapa ang mga tao pag magsimba. Pero pag manggatong na, kasi hudyukan na mag-rally dahil sa gawain na hindi maganda, so hindi yun, no? Radical yun. So ang unang komunista, yung founder ng komunista, ito yung nakuha sa tatlong klaseng komunista natin sa Pilipinas. Yung Marxism, kasi si Karl Marx nga, sabi nga, si Karl Marx, hindi violent yung kanyang hinangan na komunista. Kasi una, si Karl Marx ay isang ang anak siya ng isang katekista, no? Ibig sabihin katekista, no? Yung magsasangyaw, no? Nasa simbahan yung mama niya. Anak siya ng isang katekista. Tapos yung papa niya naman ay Ruso. So napalaki siya na may paniniwala sa Diyos. Ayan ang Hanggang si Karl Marx nag-aral yan sa Moscow. Nag-aral siya sa Moscow, Russia, ng Pulsay, no. So nakita niya doon na yung parang nag-aagam siya sa paniniwala, no. Kasi nakita niya na 70% mahirap, no? Marami ang mahirap kasi siyempre ang political science, ang pag-aaralan yan ay yung mga yung sistema ng gobyerno at saka yung kung paano inadapt ng mga tao, kung paano tinrato ang tao, no? So nakita niya na 70% mahirap. So 1% sa Pilipinas ngayon din ang ginawa nila yung pyramid theory, di ba? 1% na talagang mayaman, tapos 9% na mayaman-yaman, tapos middle sector, tapos mahirap na yung 70%. Yun lang yung kuhin
sa komunista. Yung 70% sulsulan para kalabanin ng gobyerno. 70%. Ito lang ginawa ni Mao Zedong sa China na inorganize yung maraming magsasaka kasi 70% nga magsasaka. So yun, lumaban, natalo si Chiang Kai-shek sa unang pagbabalik vlog natin, yun ang deliver natin. At mga kapuso at kapamilya, tinan nyo Dong si Karl Marx, nung nag-aral na siya, so nagtaka siya bakit maray mahirap. So sabi niya sa sarili niya, mayroon ba talagang Panginoon? So kung Diyos ay pag-ibig, kung ang Panginoon ay pag-ibig, bakit ginawa ng Panginoon na hindi pantay-pantay? Doon nag-umpisa ang komunista. Bakit hindi pantay-pantay ang kalagayan ng tao? Bakit may mahirap, mayroong mayaman, at marami ang naghihirap. Marami ang naghihirap kaysa may kaya. Marami ang naghihikahos. So doon siya nakaisip na walang Panginoon. Kasi kung pag-ibig ang Panginoon, bakit hindi ginawa niyang pantay-pantay? Diba? Isa yan sa target ni Karl Marx. So, hindi ba yung linti? Sa kanya lang na makatulong siya, kaya gumawa siya ng maraming libro para ikalat na magkaisa, para makaahon, magkapantay-pantay. Kaya ang isa sa ng komunista, magkapantay-pantay, mayaman at mahirap, magkapantay-pantay sila, classless society, pantay. Pero sa usaping pantay-pantay, mga kapusot kapamilya, hindi talaga mangyayari yun. Tandaan natin, hindi mangyayari ang kaisipan ni Karl Marx na pantay-pantay. Kasi tayong tao ay mayroon talagang kanya-kanyang pag-iisip, na binigay ni Lord sa atin, yung kaalam. So hindi pwede tayo magkapantay-pantay. So yun ang nangyari kay Karl Marx, gusto magkapantay-pantay, na hindi naman talaga mangyari kasi sa pamilya nga lang mayroong masipag, mayroong magaling magdala ng oras, sa time management, maagang gumising. So mayroon din naman tayong mga kapatid na matagal gumising. Hindi naman natin talaga may pagkailan na mayroon din tayong mga kapatid na mga medyo tamad, o late kumilos, mahinhin kumilos. Mayroon tayong mga kapatid, mayroon din namang mapaspas, maagap. So kanya-kanya tayo na, pero yun ang hindi pwedeng mangyari, mangyayari lang yung communism, doon nga sa binanggit ko noon sa vlog ko na ang tunay na komunista wala dito sa lupa. Ang tunay na komunista, pagkakapantay-pantay, doon sa bagong Jerusalem. Kung mabasa natin dyan sa Revelation chapter 21, chapter 21 verse 1 to 10 man siguro na sa bagong Jerusalem, yun na yung panahon ng paghukom ng Panginoon, sa Revelation 20 up to 22, chapter 20 to 22. Diyan sa chapter 21, nandyan yan na sa paghahari ng Panginoon, sa paghahari ng Panginoon, ibig sabihin sa pangalawang paghukom, tapos yung mga maligtas, kasi mayroon dang dalawang pagliligtas yung una, yun yung maging sacerdote ng Panginoon. Yung pangalawa, yun yung maging sacerdote ni Satanas. Hirap. Saan kayo gusto? Yung unang mabanhaw o ikaduhang pagbanhaw? Pangalawang pagkabuhay. Mahirap yun, pangalawa, kasi maging alagad ka ni Satanas. Yun, sa Revelation yan 20. So, yung maligtas, yung mabanhaw sa unang pagkabanhaw, maging sacerdote ng Panginoon yon. Tapos si Kristo, yung nating karnero, siya yung bali siya yung
siyempre maniobra, no? Siya yung magdadala ng first na mabanhaw. So doon, wala nang kasakitan, no? Pantay-pantay na lahat. Yun yung real communism. Ibig sabihin, mangyayari lang yan sa pamumuno ng ating poong may kapal na Jesucristo, no? So dito sa lupa, itong komunista na dala ni Karl Marx, ito yung fake, no? Fake na komunista, no? So ito yon. Pero hindi siya violent, no? Hindi, ang gusto lang ni Karl Marx, kaya nga, ano, kanya theory lang, no? Yung magbahagi lang siya kung paano umunlad, no? So ganun. Ngayon, sino nagpatupad dito para maging kumbaga ma-realize? Sino ang nagpatupad para ma-realize? Kasi kung sa diplomasyang pamamaraan, mahirap matupad kasi wala silang katatakutan. Yung anuhin mo lang, so mas maraming effort kaysa katakutin mo, susunod lahat, no? Susunod lahat. So ang ginawa para masakatuparan yung pananaw ni Karl Marx, ito si Stalin, no? Si Lenin, kaya nakap yung Leninismo. Sa pamumuno na ni Lenin, no? Yung lahat na hindi sumunod sa komunista doon sa Russia, pinapatay niya lahat. Pinapatay na doon yung violente, no? Pinapapatay niya lahat na hindi sumunod, no? Tama? Ibig sabihin, yung mga violente na gawain ng komunista, ito ay konsepto ni Lenin, no? Lenin. Kay Karl Marx, walang patayan doon kanya kasi lang sa kanya yung pag-udyok o paghikayat na magkomunista tayo para pantay-pantay. Pero alam niyo po, sa history, before namatay yun si Karl Marx, tinawag niya yung nanay niya kasi katekista nga. Kahit na sinabi niya na walang Panginoon, pero bago siya mamatay, sinabi niya na huwag ka bumitaw sa iyong paniniwala sa Panginoon. Ako hindi na pwede akong magbawang buhay kasi naumpisahan ko na to. So, yung nanay niya, no? Kasi nauna pa pala siyang namatay sa nanay niya. No, katekista yung nanay niya. Sinabihan niya na huwag bumitaw sa paniniwala sa Panginoon. So, yun yung kay Marxism theory, pinaka-simple, no? Kaya tingnan natin kung ano ginawa din sa bansa natin, yung Marxism theory. Tapos, no, hindi violent, di ba? Doon na kay Stalin, no, na pinapatay niya lahat ng hindi sumusunod sa komunista doon sa Russia. So, doon ang patayan, no? By hook or by crook, no? By hook or by crook, patayin para sumunod sa komunista, matakot, may pananakot na. Yun na yung kay Lenin. Ngayon, dito tayo sa pangatlong komunista na nandito sa ating bansa. Ito yung Mao Zedong. Anong katuruan? Tinuturo yung apat na teorya, no? Yung sinabi ko nung middle of 60s, yung Kabataang Makabayan led by Zuma Sison, pumunta sila sa China, pagbalik inano yung komunista, no? Yung apat na teorya, yung aquarium theory, triangle theory o pyramid theory. Yung triangle sa pyramid, isa lang yun. Tapos encircle theory at saka white paper theory, no? So dito na, no, kay sa application ni Mao Zedong natin gamitin yan, yung pangatlo. Pero may oras pa tayo. Mga kapuso at pagkapamilya, dito sa pag-organisa ni Mao Zedong, ito yung minerds niya, no? Pinagsanib yung Marxism at saka Leninism. Kaya tingnan nyo, ang ginawa ni Karl Marx na in-apply ni Mao Zedong nag-apply nito, yung ginawa na sa China. Inorganisa niya lahat ng mga urban, no? Urban, yung mga nasa bayan, no? sa syudad, no? Inorganisa ang kabataan. No?
Kaya pinagsanib ito ni ni Lenin, ni Mao Zedong, yung Leninista at saka yung Marxista, no? In-apply niya. Nung nakuha ito ni Hudyo Masison through Kabataan Makabayan, kasamahan niya. In-apply niya dito sa Pilipinas. No, ito, tingnan niyo ha. Ipakita ko. Ito yung nasa libro ni Buds Cupin, no? Na banggitan na komunista, no? Na nagdadala sa kwan ni Mao Zedong. So, tingnan nyo ha. Ipa-flash ko. Okay, yan. So, makita natin dito, the structure, yung CPP ay dilaw, di ba? Partido yan, no? Sa Partido Komunista. Yan. Makita natin na mayroong Central Committee. Diba? Tingnan nyo ha. Ang partido, color coding natin, dilaw. Tapos, sa Central Committee ng Komunista, ang nagmamaniobra sa kanila, yung mga mambabatas bali, meron silang tinatawag na Political Bureau, no? Politburo. Yan. Tapos, andyan yung Executive Committee, yung tagapatupad, no? Tagapatupad. So, natin, no? Kasi aabot ito hanggang barangay level. Kaya ko dinidiscuss ito kasi para pagbuo natin ng guerrilla forces sa barangay guerrilla unit. So, alam natin kung anong gagawin natin kasi gagayahin natin yung mga ginagawa nila. Kasi kakalabanin natin yung mga China na nagturo ng ganito. So, envision man yan, ibig sabihin, matibay na taktika ang gagamitin natin na guerrilla forces kasi ginagaya lang natin sila kung paano nila nasakupin yung mga true guerrilla tactics, no? Pero sila hindi makaka-apply nito, no? Kasi invader yan sila eh. So, gagamitin nila conventional war. So, gagamitan natin sila ng guerrilla tactics, no? Alamin natin ha, kasi hanggang barangay ito, mayroon itong sistemang ito, no? Kaya titingnan natin kasi mag-organisa tayo sa barangay guerrilla unit, i-apply natin ito kung paano nila ginawa, okay? Ito, pa lang to ha, national level. So, dadaan na sa barangay. Pagkatapos nito, andyan yung barangay. So matagal na diskusyon pa ito. Pero dapat alam talaga natin, no? Ngayon, sa political bureau nila, sila rin yung mamuna, yung nasa Central Committee, no? Wala na may ibang yan eh. Tapos, sila rin yung magpapatupad ng kanilang mga nagawang batas, to Executive Committee. Tapos, mayroong mga different commissions. Kumbaga, kung dito sa Pilipinas, may Luzon Commission. Manahati ito sa 5 eh. Mayroong Northern Luzon Commission, Southern Luzon Commission, Visayas Commission, tapos Mindanao Commission. So, yan yung no? So, mga kapuso at kapamilya, so yun yung tatalakay natin, no? Tapos, dyan muna tayo sa Dilaw ha, kasi ito yung partido eh. Itong partido ng komunista eh, yung Dilaw. Mayroong tinatawag na Regional Party Committee. Sa isang region, mayroong Regional Party Committee. Ito yung sa libro ni Buds Cupin ha. Tapos, mayroong tinatawag na Province Party Committee sa probinsya, no? Partido sa probinsya. Sa komunista to ha, dito sa demokrasya. Mayroon ding District Party Committee. Kung sa demokrasya, mayroon tayong congressional district, no? Dito sa Bohol, mayroong 3 district, no? Distrito ang congressional. So, sa Partido Komunista, mayroon din sila, District Party Committee, ito. Tapos, mayroon silang Section Party Committee, no? SPC, Section Party Committee. So, itong Section Party Committee, ito yung sa lungsod, no? Sa bayan. Yan. Tapos, down, mayroon din silang tinatawag na Village Revolutionary Committee. So, nakuha nyo? Nakuha nyo na ba? So, ibig sabihin, from region, from national, tapos na-distribute sa different commission yung mga policy nila nagawa, no? Through Politburo. And then, mayroon silang Regional Party Committee, mayroon silang Province Party Committee, mayroon silang District Party Committee, at mayroon din silang Section Party Committee, yung bumubuo ng mga bayan,
no? At saka Village Revolutionary Committee, ito yung sa Barangay Revolutionary Committee kasi yung community village, barangay, di ba? So ito yung committee sa barangay, kumbaga. Itong Village Revolutionary Committee, ito yung committee sa barangay. Okay. Yan ay partido pa lang, no? Yan ay partido. Kumbaga, dito yung pagpapatupad nila. Tapos para magkaroon ng sa katuparan, hindi man mangyayari na maitupad kung wala armado. Kaya mayroon silang itinatag na NPA noong 1969, no? No, March 20, 1969, no? Tinatawag din ito nila na Red Area Committee. Red Area Committee, no? Under ng commission, nandyan yung Red Area Committee. Tapos, ang armado dyan sa region, no? Sa region, tinatawag nila ng Main Regional Guerrilla Unit. Sa Mindanao, nakabuo sila nito. But dito sa Visayas, parang hindi. No? Hindi sila nakabuo ng Main Regional Guerrilla Unit dito sa Visayas region. Parang sa Luzon nakabuo rin, pero sa Mindanao mas marami silang nabuo doon. Tapos ang armado sa probinsya, sa PPC, sa Provincial Party Committee, ito yung tinatawag na District Field Guerrilla Unit, no? Field Guerrilla Unit, FGU. Ito yung armado sa probinsya, no? Na iba na lang yung pangalan nito sa execution, but ito yung structure nila sinauna, no? Tapos sa district, mayroon din silang armado na binubuo ng distrito. Ito yung tawag nila is District Guerrilla Unit. Itong mismo sa Mindanao ito kinuha, no? Pero sa iba kasing lugar wala ito, no? Mayroon silang mga armado pero hindi nakaporma sila ng ganito, no? Kasi ang nangyari kasi sa iba, kulang ng tao. So sila na rin ang kumikilos. Bawa, armado ng distrito, siya rin ang kumikilos sa section, no, party committee sa bayan, na siya rin kumilos sa village, no? Parang gano'n kasi sa kakulangan ng tao. Pero doon sa marami silang naikayat like Mindanao, so nabuo nila ito. Tapos sa bayan, tinatawag na section party committee, yung SYP, Samahang Unit Pampropaganda. Ito yung armado na sa bayan, no? SYP, no? SYP. Tapos mayroon din silang kasi yung SYP, ang hindi pinsan nito, ito yung SDG, no? SDG. So tingnan natin. Tapos ang armado sa village, no, sa barangay ay tinatawag na militia, yung militia ng bayan, kumbaga. So yan yung no, tingnan nyo. Ito yung armado, no? Armado. Ito yung tinatag nila na pinapatupad yung kaisipang Mao Zedong na pinagsanib ang komunista na Marxism, Leninism at saka yung kaalaman ni Mao Zedong sa pag-organisa. So anong ginawa nila? So mga kapuso at kapamilya, ito na. Ang pinaka buod, pinakagamit nila itong NDF, no? NDF kasi mas paniniwalaan itong NDF. Alam niyo po kung bakit? Trustee yung mga posisyon dito, yung mga trustee. Bakit? Mga pari kaya, di ba? So ito yung pinaka-trustee nila sa pag-organisa. Kaya dapat nahihirapan nating gobyerno sa ating sa buwag nito, no? Hanggang ngayon, kahit nandyan na yung NTF LCAC, National Task Force, NTF LCAC, National Task Force against to end terrorist movement. So pero nahihirapan pa rin ang gobyerno kasi may kumukontra diyan pa lang sa batas, no? In fact, SME ay nga yung only station, no, na kumakalaban sa komunista gusto pang ipasara o naipasara, no? Kasi napasok tayo ng komunista na sa ating gobyerno.
So, tingnan nyo ha. Kaya, hindi may kipagtataka kung bakit yung mga Chinese national ay nakaposisyon sa ating lipunan. No? Kapuso at kapuso sa kita na kalusot yan, di yan makakuha ng mga PSA, no? Birth certificate kung walang yan, di ba? Sabihin, natin. Kung wala, hindi yan makakuha, no? Kasi pira-pira lang, sinuhulan siguro din. So, kasi kapos na tayo sa oras, tatalakayin natin to bukas, no? So, kung paano nakaposisyon ang mga prominenteng tao nasa gobyerno at saka mga professional dyan sa komunista through NDF wing, no? Yung National Democratic Front. Kasi yung diniscuss natin kahapon, mga pari, di ba? So, ngayon, so, bukas naman tayo mag-discuss, no, about dito, na ipagpatuloy natin to bukas. So, makita natin na kumpleto Ricardo na kaya hindi may pagtaka na yung mga inchik na komunista ay makaplastar talaga sa ating bayan dahil sa pag-organisa. Bukas i-show din natin yung hindi na nawalan ubusan tayo ng oras. I-show natin yung sinabi ni Jose Marasison kung ano mga sektor ang napasukan, no? Kasi i-discuss natin to bukas itong White Area Committee, no? Na matibay, nagpapatibay ng ating kilusan na komunista dito sa Pilipinas, na which is naging tuta sila ng China, no? Naging tuta ng China. Sabihin natin kasi komunista nga eh. No? So yan. Okay mga kapuso, bago tayo magtapos, awitan ko muna kayo na ayaw gadlok. Ayaw mo gadlok, basta nandito kasama natin si Lord. Dapat hindi tayo matakot, okay? Okay. Awit muna tayo. Okay? Pakinggan nyo na yung aking mga mananoy na boses, meaning sa iyong kabuntagon. Ang atong oras ay alas 5:28. Okay. Bago tayo magdasal, awit muna tayo. Ayaw kahadlok. Hindi ka mahadlok ha. Magdasal tayo sa Panginoon. Ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga moabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kung inyong gitinguha nga inyong kaalagaran ang mga kaigsuunan, labi na ang mga hinikawan. Ngayon nga lig-unon ninyo ang inyong baruganan, tungod kay dili lalim ang inyong nasudlan. Apan ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga moabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan.
Okay, wala na tayong oras. Shout out ulit sa tanan nga commander sa ating Barangay Guerrilla Unit, Filipino Guerrilla Forces, na sana magpatuloy tayo lahat din nakikinig sa atin ngayon at subaybay, mabuhay tayong lahat. Magdasal na tayo. Solo samahan ang sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, landagi ang among kaisipan aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Kristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mobati o butugad sa among isig katao. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati o ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigon namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan upayon namo sa kalipay. O Diyos mong agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kaysa paglipay, nga kami pagasabton kaysa pagsabot, nga kami higugmaon kaysa paghigugma, tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita matawo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Isang yaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa linupigan. Ang gidaog-daog og linupigan, ilang maangkon ang kalingkawasan. Isang yaw sa tanan ang kamatuoran, ngang atong Diyos muluwas sa iyang katawhan. Ika na to ang okay, mga kapuso at kapamilya, ugma na punta sa atong pagpatuloy bukas. Ipagpatuloy natin ang struktura o anong sektor ang mga pinasok. Ipalabas muna natin yung kay Juma season na statement dyan, no? Bago yung kay late General Bertor Corpus, kung sino talaga ang gumawa na mga katarantaduhan o paglilinlang sa ating bansa na pag-adapt sa komunistang ideolohiya, no? So sana makatulong natin sa atin ito para madipin sa ating bansa galing sa pananakop ng mga komunistang inchik. Okay? Bye-bye.